Noong nakaraan, kausap namin kayo at sinabi nyo nga po, magkakaroon na ng registration para po sa ating survey firms. Magiging mandatory noon, pero ngayon sa mga balita, sinasabi nyo po, hindi na ito mandatory. Ano nangyari, Chairman? Bakit nagbago pong desisyon ng COMELEC? Tama po kayo, Ma'am DJ Chacha. Nung mapag-aralan po natin mabuti, meron po kaming Section 2 ng aming pong guidelines. Sinasabi namin mandatory ang registration. Pinag-aralan po namin mukhang ito ay magiging prior restraint sa tinatawag na constitutionally guaranteed freedom of expression and of speech. And therefore, siguradong dadalhin po tayo sa Korte Suprema at baka po makakuha pa ng restraining order. Kahapon po, isa po yan sa napunto sa diskusyon doon po sa ating po mga survey organizations at sobra po tayo natutuwa, Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, halos lahat po naandun sila. Yung mga credible at mga talagang malalaki na survey organizations, sabi po nila, very much willing sila na magparehistro sa COMELEC kahit hindi sila iobliga o walang mandatory registration. So ang isa po sa pinunto talaga nila, kaysa pumunta sila sa Korte Suprema, baka pwede mapag-isipan ng COMELEC na gawin na lang voluntary sapagkat sila naman ay mula ngayong araw at onwards magpaparehistro na dito sa atin sa COMELEC para lang ma-regulate sila. Oo. Chairman, dito ako medyo nalilito, baka pwede nyo po may explain sa amin. Sabi nyo nga po kasi voluntaryo na lamang kasi po pwede kayong, kumbaga ito ay curtails a freedom of speech. Pero posible pa rin kasuhan ng election offense kung hindi sila magpaparehistro. Paano po mangyayaring magiging election offense yon kung hindi naman po mandatory in the first place yung pagpaparehistro sa survey firms natin? Opo, Ma'am DJ Chacha, mukhang nakita ko rin yung news article. Mukhang nalito lang yung mismong reporter. Talaga pong ang atin ang ngayong pinupunto ay hindi mandatory ang registration, subalit pwede pa rin kami magkaso sapagkat tatandaan po natin, ang surveys kapag yan ay na-publish o napalaganap ay pwede po maging tinatawag na election campaign propaganda. At ang election campaign propaganda po ay regulated pa rin ng Commission on Elections. So ibig sabihin, kinakailangan na magkaroon pa rin ng reporting dito po sa amin sa COMELEC para po sa magkaroon ng malawak na impormasyon paano kinolekta yung survey, sino ang nagbayad, sino ang nag-commission, ano ang ginamit na scientific methods. Yung po, Ma'am DJ, Sir Ted, hindi po namin pwedeng ibaliwala yun Kasi yun ay provision mismo ng Republic Act 9006 o yung Fair Elections Act. So sabi po namin kahapon sa mga survey organizations, yung mga bagay na nasa batas, hindi po natin babaguhin yan. Paninindigan po natin yan. Pero yung pong mga bagay na pwede naman po natin i-negotiate at pwede namin ibigay sa kanila, ay pepayag po kami. Basta po, ang importante ay at least may full cooperation na sila sa atin to a certain extent na accomplish po namin yung aming hinihingi at gusto na this time hindi yung kinakasuhan lang kagad sila ng kinakasuhan ng COMELEC, this time they are fully cooperating with the COMELEC.